tinatanong nila kung ano daw yung paraan natin, bakit daw naka-expose at ano daw yung gagawin namin. Yung bakal na yan i-fold natin mga kamusta. Huwag ba nakayo dito, diretso rafter na ho yan, tapos C5 lens kaagad. Pagkatapos ho nyan, ayan, kasi ito nasintahan na, papalitadahan natin yan, tapos magbububong na ho tayo kung sakali. Bakit nga ba mali yung ganyang paraan? Ngayon, etong C5 lens kasi natin, nakasipo yan. So usually pagkapataas, yung rafter natin, doon nakalagay yung C. Kaya nga siya ginagamit na 2x3 mga kamusta, kasi yung lakas niya ito ay nasa 3, o kaya kung ano yung mas malapad, nandun yung mas malaki. Panibagong araw tayo dito sa proyekto natin. Ayan nga, kompleto na yung para sa bubong natin. At ang kulang na lang yan, fascia cover. Ay, fascia board pala. Hindi bubong I mean yung mga bakal natin. Si Foreman. Kaya nakatalikod sa matakalugong mo. Malita? Ay, maday. Yeah. So, ongoing pa rin yung pagbububong natin. At ngayon yun, nagbubuo sila. Yan, si Raymond. Yan, so ito yung isang pinabuhusan natin. Nasabi ko nga, isa sa mga magpapatibay niyan, meron na nga tayong lintel beam, may biga pa tayo sa ibabaw kung saan binubuhusan natin yung taas ng ating hollow blocks. So ito yung ginagawa nila ngayon. Ito yung tinatanong ninyo mga kamusta na? Tinatanong ng, ang tawag na? Ewan ko. Tinatanong nila kung ano daw yung paraan natin, bakit daw naka-expose at ano daw yung gagawin namin. So ito na po yung gagawin namin at ginawa namin. So pinabuhusan ko po yan. At yan ay maasintahan pa ho mga kamusta na, kung saan ito ay diretso hollow blocks po yan. Okay. So yung ibabaw nyan, yung bakal na yan i-fold natin mga kamusta. Huwag ba nakayo dito. Yan. So iyayakap natin dyan sa may channel bar na yan. Channel bar na gamit namin dito 2x6. Kaya kung titingnan natin, napaka-solid niyan. So yan ang kagandahan niya kapag ka roof beam. Diyan natin ikakapit yung ating rafter mga kamusta na. So diretso rafter na ho yan. Tapos C5 lens kaagad. Okay. So sa masusunod na araw, ayan, full well na kami bukas. At napakaganda nga ng panahon yan. And hopefully dire-diretso maayos na yung dito sa project natin. Yan nga, pogi. Yan. So dito nabuhusan na rin ho dyan. Yan. So ang gagawin na lang natin dito, pagkatapos ho nyan, yan, kasi ito nasintahan na, papalitadahan natin yan. Tapos magbububong na ho tayo kung sakali. So yan ang kagandahan niya, para at least kung sakali po na kahit na pasingit-singit lang yung welding natin dito, dahil nga sa pag-uulan niya, malaking bagay pa rin ho mga kamusta na ayan ay maayos na. Okay, so buhos lang naman na yan, and okay na. Ayan, so nasintahan na rin ako nila dito. Then bukas pa papalitadahan ko kaagad yan para hindi sila mahirapan habang wala yung bubong. Masintahan ho lahat yan. Kasi mahirap na pag may bubong na ho yan, hindi na madaling umakyat-akyat para sa access natin. So isang video at gagawin natin ng isang tawag nito, review o kaya naman kasagutan ng mga katanungan ninyo mga kumusta. Lalong lalo na sa mga bashers natin na bakit daw at bakit nga ba mali yung ganyang paraan. So meron kasi tayong cleats dito, ito. So ito yung support o kaya naman cleats na tinatawag. So gusto ko lamang po i-share yung idea na po pwede naman natin gamitin o kaya naman pagbulay-bulayan o kaya naman diskartehan, no? So isang bagay na po pwede naman nating gawin o hindi. So ito kasi yung paraan namin na to, nakatayo po yan. So may dalawang uri tayo o kaya dalawang pamamaraan ng paglalagay ng cleats. Meron na kaganyan. May nagsabi nga mali daw yung ganito, dapat daw ganito. So isipin natin maigi mga kamusta, no? At mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung disadvantage at advantage ng nakatayo o naka-angle na ganito, kaya naman
nakalapat ng ganito. So isang bagay siguro na po pwede nating isipin maigi. So ngayon etong C4 lens kasi natin nakasipo yan. So usually pagkapataas yung rafter natin doon nakalagay yung C. So ibig sabihin dito yung C nya. So yan, standard na ho yan na paraan natin. Ngayon, ang C4 lens kasi, kaya nga ginawa ang C4 lens kasi nakaprogram to for roofing natin. So ibig sabihin, pwede ka naman gumamit ng mga bakal na iba, kagaya ng tubular o kaya naman kung ano man, mga kamusta, no? Pero para sa akin, kung susundin natin kung ano yung nasa plano at susundin natin kung ano yung nasa standards, C4 lens, yan po talaga yung ginagamit natin. So ang disadvantage kasi ng tubular ay pwedeng kalawangin yung loob niya, o kaya naman pwedeng masira yung loob kaagad kung sakaling tubular po yung gagamitin natin, lalo na kapag may tulo yung bubong ninyo, hindi mo na mahanapan kung ano yung problema, no? So ang C4 lens natin 2x3 na ginagamit natin na usually, so yung 2x3 na yan, mga kamusta, yan po yung ginagamit natin para sa paglalagay natin ng pagro-roofing natin. So yung cleats naman natin, mga kamusta, bakit nga ba patayo o kaya naman nakaganyan yung angle nya? So yung angle kasi niyan, mga kamusta, ang suporta na iniisip natin lagi dito ay hindi siya papalig o kaya naman hindi siya mag-twist, mga kamusta. Kasi nga ang C4 lens, possible po niyan, ang problema usually ay gumaganon siya, gumagalaw. So sabi nga ng iba, mas maganda daw pag nakadapa. Pero ang C4 lens, naka-program po yan o naka-design po yan para nakatayo talaga siya na ganito. So hindi siya patayo na patayo na ganon. So minsan nagiging logic kasi sa atin yan at saka kaisipan. Pero yung sinasabi ko na nakatayo, mga kamusta, ay ganito compare dun sa may nakadapa. Okay? So yun yung dalawang uri ng paglalagay. Pero maraming mga practices na nakadapa yung ginagawa nila, na kung saan ang strength lang niya ay 2 inches lang. So kaya nga siya ginagamit na 2x3, mga kamusta, kasi yung lakas ninyo o lakas niya ito ay nasa 3, o kaya kung ano yung mas malapad, nandun yung mas malaki o mas malakas. Kasi nga yung lapad na yan, yun po yung pinakamahirap maglundo. Pero kung yung pinakamaliit na part ng C4 lens natin, yun yung nilagay mo doon sa may load nya, ang mangyayari po dyan, possible maglulundo, no? So yun po yung isang bagay o kaya kasagutan yan. So ngayon yung clutch naman natin, mga kamusta, dapat yan matibay din. Hindi po yung tinatawag lang natin na may support lang yan sa likod. So minsan kasi ito yung paraan ng karamihan, ganyan. Ang angle bar, possible ang gagamitin mo dito ay yung ating 316, o kaya naman gamit ka na lang na mas makapal pa. Pero usually 316 ayos na po yun. So based dun sa may plan natin ay 2x2 o kaya 2x316 ang ginamit natin dito. So ito yung latag natin na to. Ang support kasi niyan ito. So possible hindi siya gagalaw. So yun po, isipin na lang natin. Kasi pagka ganito yan, hindi siya gagalaw kasi nga meron na yung suporta na nakalagay dyan. Ngayon, isipin naman natin kung nakaganyan yung latag. Ang mangyayari pa rin ho niyan, ang pinaka weakness na ito ay dito sa may part na to. So yung weakness na yan, kapag ka yung load masyadong mabigat o kaya naman tinutulak niya pababa, possible na ito magiging titihaya to. So isipin natin maigi yun, mga kamusta. Maliban kung gagamit ka ng 1/4 o kaya naman mas malaki pa ho dyan. Kasi usually, mga kamusta, kapag ka ang ginamit mo naman ay yung ating round bar o kaya naman deform bars, ang ginagawa nila, tinutukuran nila dito ng walang cleats, o kaya ginagamit na lang nila ay support na kung saan round bar nilalagay. So isipin natin yung part na yun, mga kamusta, kaya nga siya nilalagyan ng ganito para hindi siya mag-twist o kaya hindi siya pagpapalig. Ngayon, kung gagamitin mo ng angle bar na nakaganyan siya, may possibility pa rin ho yan na gagalaw. At ang isipin natin, kung yung dos ang kukunin mo na gagawin mong support dyan, 2 inches lang din yung gagamitin mo. Why not kung sakali po, eto pa, isipin pa natin kapag ka dos ho yan, hanggang dyan lang siya. So hanggang dito lang. Maliban kung gagamit ka ng detress na angle bar, pero nga yun ang problema nga ay yung weakness niya, etong part na to. Kasi ang lakas pa rin niyan,
Parang iisipin mo lang din, ang support lang yan hanggang dito lang siya eh. Kasi kung C5 lane sana yan, by itself, nandun pa rin no, naka-welding pa rin no siya. Parang ganun lang din. So parang sinuportahan mo lang, nakasandal lang siya, pero wala namang kasiguraduhan. Diba? Pwede siyang mag-fail o kaya pwede siyang masira. Okay? So yun lang yun mga kamusta, no? So eto o eto, alin nga ba sa dalawa ang pwede mong gamitin? Sa na-example ko o kaya naman na ipaliwanag natin na dalawang bagay. So wala naman pong mali sa lahat ng mga ginagawa natin. Nasa installation lang po yan. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung tama lang din naman yung sukat, tama yung mga materyales, tama yung thickness ng mga materyales na ginagamit natin, wala pong mali po dyan. Pero isipin din natin maigi, kung tayo yung gagawa, why not na gagawin natin yung pinaka the best kaysa naman yung sabihin natin na pwede na o kaya okay na yan, di ba? So ganun lang po yun, napakadaling isipin at napakadaling unawain. So ayan, so kung dito mga kamusta, sabi ko kanina, yung ating pataas na part nakaharap doon yung ating C para sa C5 lanes natin. Pag nandito naman tayo sa likod, usually nakatalikod naman siya, o kaya pinakamababa na parte kagaya nun, no? Diba? So yung mga bagay na yun mga kamusta, ang kagandahan kasi nito pagka nandito yan, yung ating ilalagay dito na fascia board, dito na natin siya ikakapit. So kumbaga iyakap mo na lang siya na ganyan, sasabit mo na lang yan, and then magiging okay na po siya. Okay? So yan, panibagong araw tayo dito, panibagong idea para sa lahat mga kamusta. Magandang araw.